Bisan pag-memorize nimo ang tanang seta sa Biblia, bisan pagkapila ka magkutlo sa nakasulat sa balaang kasulatan, kung wala ka masakop sa pundok ang gitukod ni Kristo, di gyud na mamahitabo nga mamahimo kang tinuod. Insakto ang gisulti ni RGC no mga higala og mga igsoon. Apan ang sayop sa iyaha kay naa siya nagpasakop sa sayop nga iglesia. Kay sultihan ta mo mga kaigalaan o mga kaigsuonan. Walay iglesia nga gitukod si Kristo nga Dominguista. Mauna nga kung naa ka sa Dominguista nga iglesia nagpasakop, dili gyud na mao ang iglesia nga gitukod sa atong Ginoo. Kaya ang iglesia nga gitukod sa atong Ginoo nagtuman sa napulo ka sugo, apil ang adlaw nga igpapahulay ug dunay pamatuod ni Ginoong Hesus nga sumala pa sa Biblia mao ang espiritu sa tagna. Mao na ang iglesia nga pasakupin ninyo kay maunay tinuod nga iglesia. Ayaw ng Dominguista nga iglesia kay sulpot na nga iglesia. Butangi. Kung kanunay ipugos ang kabakakan alang dito sa mga tao, yadiin na wa masayod sa gitawag og pagtuo daw kini tinuod. Apan kun ato ang tan-awon ang kamatuuran, kanang moong kabakakan di gyud na mudaog. Nga naman una, mingon silang simbahang Katolika sulpot, dili man na mo gisulti sa mga ebidensya. Diba? Mismo ang kasaysayan nagsulti o dili lang kay ang tawag ini mga encyclopedias ang nagsulti, even ang modern sources of information karon nga even ang internet nagsulti og nagpadayag ang simbahang Katolika gitukod ni Kristo. So buti pasabot kanang giingon nga iglesyang iyan ni Kristo, St. Matthew chapter 16 verse 18, nagapunting na sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kung na ay mosupak ana nga information, kabutbutan na. Mao po ning ato ang higala karon nga defensor ko no sa Seventh-day Adventist. Sige ingon nga simbahang Katoliko sulpot, wa mo mga uwaw. wa mo mga uwaw. Ha? Kung ang simbahang Katolika sulpot para ninyo, unsa nalagha mo? Di ba? Kung ang simbahang Katolika sulpot nga gitukod ni adtong 33 sumala pa ninyo. Unsa na ka nang natukod sa 1863? Unsa may tawag nimo ana? Number 2. Ingon pa niya, wa man daw nagtukod do si Kristo og tawag anang pundok nga Dominguista. Actually, kung mingon ka nga wa nagtukod si Kristo nga pundok nga Dominguista, amot pasabot ana ang adlaw igsisimba Domingo, mahimong bakakon ang balaang kasulatan ug ang gitawag og kasaysayan. Nga naman kaysa balang kasulatan na ay implicit presentation concerning sa pagsimba sa mga disipulo ug mga apostol kang Kristo adlong Domingo. For example, buhat 27. Diba? Kining 1 Corinto 16:2. Kining gitawag og Revelation chapter 1 verse 10. Domingo man ang gipadayag. Never ka makabasa sa balang kasulatan nga ang ilahang weekly worship kang Kristo weekly worship kang Kristo adlong Sabado. No sir, no ma'am. Na kay mabasa sa Biblia nga nisulod sa sinagoga adlong igpapahulay dili arong pagsimba kundi dili arong pag-convert sa mga Sabadista. Nga naman kay ang iglesia ang gitukod ni Kristo different institution sa institusyon nga ilang naandan nga ang pahulay adlong ikapito. Managlahi. Kaya kung dili sila, kung pareho lang sila adlong igpapahulay, kumbaga, or adlaw nga gitawag gisimba, wala sila kalainan sa Judaismo. So may purpose ni Kristo sa pagtugod sa iglesia. Diba? So, sa diyang nigawas si Kristo ug nagtukod og iyahang kaugalingong gitawag og pundok, so kanang punduka na sila adlaw nga igsisimba. Ug kanang adlaw sumala pa ni tawag ining Saint Ignatius of Antioch nga estudyante ni Saint John the Evangelist, kanang adlaw gitawag nila na og Lord's Day. Kanang adlaw mo na ang ilang adlaw nga igsisimba. First century pa na, first and second, early second century, kaya namatay si Saint Ignatius mga around 106. Subot pasabot, mo paghuman sa first century. And siyempre, Saint Ignatius of Antioch, eyewitness na. Dili na ingon na nagbasa-basa lang niya pagkahuman gabuot-buot lang og sulti og kasabot-sabot kung unsay nasabtan niya sa balang kasulatan. No. Eyewitness na kung unsay nahitabo sa mga Kristiyano kaniadto sa iyang panahon kay siya biya ang ikaduhang obispo sa Antioquia gikan kang Saint Evodius pagkahuman siya and appointed siya by Saint Peter. So ingon pa niya, ayaw mo ba mo nga magpakahudiyo mo?
O kano magpakahudiyo, but pasabutan na nga ang ilang adlaw ipapahulay, adlaw ikapito. Oh. So ang simbahon si Kristo adlaw Domingo, dili adlaw ikapito. So kung nato ang tanawon, kanang gitawag og iglesia ang gitungkod ni Ginoong Kristo based sa practice sa mga apostol o sa mga disipulo, unang adlaw sila nagsimba kang Ginoong Kristo, dili adlaw nga ikapito or Sabbath day sa mga Hudyo. No sir, no ma'am. Number 3. Kanang Sabadista nga naa sa Biblia, wa na koneksyon sa Sabadista nga naa sa Amerika. Kaya kanang Sabadista nga naa sa Biblia, akong diin na ang Ginoong Kristo mo iniiyahang gitamod, ang mga apostol sa ilang panahon diha sila nagtamod, ngano man kay kanang relihiyon nila Judaism. Nya kanang Judaism religion na gitukod ni Abraham. Nya ano sa man nahitabo nga na connection ang Judaism sa Seventh-day Adventist? Layo na tinai. Layo ra ka tinai. Perting layo as tinai. Sumudi pasabot ka ng Seventh-day Adventist karon peke na. Peke na nga Sabadista. Kay ang tinuod nga Sabadista ang religion Judaism. Nanapo ning palusot nga espiritu tagna. Basig bunga ra na sa dadaot nga pangunahuna ni Ellen G. White, di ba? Gaganting na lang anak anado ko ng espiritu tagna ko no. So kung ato ang sundon si Ellen G. White, unsa na po na kang manalo? Na po espiritu tagna, kang kibuloy, na po espiritu tagna. Isa pa na mga puro lang nga angkon-angkon nga tagna. Ayaw. Ano man, naanas Kristo, ingon si Kristo, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Pag ingon ni Kristo nga, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan, kanang tagna-tagna ninyo, paso na. Sa hinungdan nga diin, kanang inyong pundok, sulpot ra yun. Tungod sa napas mong pangunahuna sa inyong mga founders. Kaya kung di na tinuod din yung mga founders, sa tinuod mo, baka kon si Kristo. Ewan gunya, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Buti pasabot, way gutdo sa segundo, minuto, oras, adlaw, simana, bulan, tuig, nga muhunong sa pag-uban sa iglesia. So buti pasabot na, sigubanan. Gikan sa tuig 33 hangtod karon. Nya kamo, nibuto na mo 1863. Ay, lagi may ilaran ni, dagko kayo min, pagkahuman, inyo haming tawagan ng isod sa inyong busa. Okay? Butangi! Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolansiano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin. The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sanado II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.